Depende rin sa tropa. Minsan may tropang talagang tangin mo, sobrang kunat din talaga, di ba? So may mga ganun eh. Mag-aambag lang siya kahit kaya naman niya talaga magpainom. Depende rin talaga sa tao. Wala namang pinagkaiba kahit saan lugar eh. Diba? Ganun naman eh. Pag dayo ka tapos ninalo ka ng tambay na pag-shot, kailangan mo talaga sumat? O meron talagang excuse na, okay yan. Okay Depende rin sa tao, pero pag pinapatagay ako, iniinom ko. Pag nung nasa squatter ako, kasi ganun yun eh. Parang sign of ano nila yun eh. Yung pag... Welcome. Oo, welcome. Parang ibig sabihin, maganda yung intention nila eh sa'yo, ganun. Pero 8 a.m. pa lang sir. Oo, ganun diba? Masasaksa ka ba pag sinabi mo nung papa, minom ka muna. Pag masasaksa ka ba pag sinabi mong pwedeng humingi ng separate glass? The Pod Network Entertainment. Siguro kailangan ko ng padding dito. Or magpaturo ka ng silicone sa ulo. Oo. Pero mas bagay sa'yo pag nakaharap kasi. Pag nakaharap ba? Oo. Uy, Luni! Ayan, oh. Si Luni, kasama lahat si Luni! Putang ina yung lahat. Gago ka! Hoy, Pakikat yun, pakikat ka. Kaya paano may kakat yun? Paano may kakat yun? May music! Bakit Wala tayo? na, hindi na makakat yun! Sorry. Hindi, wala! Blip mo lang, kuwak lang, kuwak. Unang-una pala, may Alin, pakat ka. ano yung blip-blip? Yung Looney o yung... Tangin na! Dagdagan mo pa! Ang ina! Dagdagan mo pa! Natatakot si Rems! Utang ina. Bakit ka natatakot? Welcome to the Cool Pass! Episode 859. Exclusive! On Spotify and YouTube. Pim, pim, pim. Pepe, pim, pim, pim. Pim. Ano ba yan? Pepe, pim, pim, pim. Galit kasi palagi yun eh. Alin, ano yan? Si Tupac, bakit lagi siyang galit? Isipin mo kung bakit siya laging galit. Kasi wala siyang t-shirt palagi. Nilalamig yung likod. At saka wala siyang sombrero, panyo-panyo lang eh. Panyo-panyo nga, no? Panyo-panyo lang. Hindi siya katulad, Kaya lagi dapat siyang bumili galit siya eh. ng tambay cup eh. Galing mo. Paki, mayaman na ako. Tambay cup. Magkano mabibenta yan? 3 million. Sobra. Dito yung gumawa, papirmahan ko. Ay, mapirma na. Pakilala mo na. Oo, kasama na si Pio Balbuena. Hello po mga tambay to the world. Let's go. Yeah. Pag dinuraan mo ba to, Pio, mas mahal pa? Mas mahal. Mas mahal yun. Pare, pag ano eh. Kasi itetest nila yun eh. Punta tayo dito. Ito ni Pio. Thank you, Pio. At napili mo thank to. you sa inyo. Sobrang saya. Napapanood ko lang kayo sa mga podcast na nilalabas nyo. Maraming mga katarantaduhan din talaga natututunan. Grabe na naman. Joke lang. Ganda. Hindi masaya. Hinubad masaya. yung sombrero. Oo. Tapos tinapon. Sobrang saya. Sobrang saya. Nakaka-enjoy panoorin tsaka pakinggan. Maraming salamat at nakitambay. Ano ba, gaano ka ba katagal naging tambay? Parang halos, buong buhay ko halos. Kasi kahit nag-aaral naman ako, tumatambay pa rin ako pagtaas ng eskwela. Magkikita-kita na kami ng mga tropa ko. Kasi iba yung tropa ko sa eskwelahan, iba rin yung tropa ko sa labas eh. So, halos buong buhay ko naging tambay talaga. Ilan taong ka na ba? 31. 4 years old lang kasi nakalagay din. 4 years lang. 4 years lang. Actually, yun nga yung parang hindi pa rin naiintindihan ng lahat eh. Na parang ayoko magsuot ng cap mo kasi hindi naman ako tambay eh. So, iba-iba kasi yung definition ng tambay. Parang ngayon, ano ba ginagawa natin ngayon, di ba? Nakatambay tayo, di ba? Nag-work tayo, no? Nag-work tayo. Pero nakatambay. Oo. Ano, saan ka ba tumatambay? Tumatambay ako doon sa trabaho ko. Nakatambay ako ngayon dito sa computer. So parang ganun. Pero yung binuo kong tambay is the community. Yung mga tambay. Paano mo ginawang positive tong tambay? Actually, nung una, trip-trip lang din talaga yan eh. So parang hindi rin ako negosyante. So mas more on doon ako sa pagiging rapper ko, sa pagsusulat noon, no. Hanggang sa rumakit-rakit na ako, nag-artista rin ako, nag-talents ako. So kasi yun yung industriya na napapasok ko eh. So from there, doon na ako kumuha ng mga pangkain ko, no. So labas pa yun doon sa squatter era ko. So nung naging rapper na ako, tas nung namulat na ako doon sa industriya. Sabi ko, puti, pwede akong mag-hustlin dito, yung music ko, so iba't ibang racket, no? So hanggang sa parang sabi ko, di ba nag-pandemic,
wala ka naman akong gig. So, wala kang tutugtugan. Oo. Wala ka ring shooting kasi wala kang trabaho eh. Oo. So, ang Online ginawa ko nun, tol, nagsulat ako linggo. Siyempre, ako lang. Wala naman akong pambayad eh. So, inaral ko lahat ng ako lang. So, ako nagagawa ng beat. Ako magmi-mix. Ako magre-recording. So, nagbenta ako ng mga gamit ko hanggang makabuo ko ng mikropono, laptop. So, ako na nag-aral. So, after that, so linggo-linggo nung pandemic, ginagawa ko mga real talk na kanta. So para maging relevant, di ba? So kailangan mo nang makagawa kasi parang hustlin mo yun, anong pangkakainin mo? So internet money, di ba? So ang nangyari, sunod-sunod ako parang for 4 months, every week ako naglalabas ng real talk na kanta. Tapos kailangan ko kabisaduhin agad yun kasi isushoot ko na rin agad kasi once a week kailangan may content ako eh. Ha? Ganun Ganon. karami Ang dami nun. maglabas? Oo. Gano'n kahaba yung mga kanta? Kanta yan. 3-minute. So, dami nun. Yung mga ginawa ko, yung judgmental. So, I love you. Yung mga, may mga real talk. Oo. No? So, umabot sa time na syempre, yung creative juice mo, nauubos din yan eh. So, sabi ko, napagod ako kasi ako lahat eh. Kasi kakabisaduhin mo yun, linggo-linggo, ganun. Sabi ko, freestyler naman ako. Pwede akong gumawa ng real talk na monologue na ako lang. Tas sa cellphone na lang. Tas try ko ilabas sa Facebook. Kasi hindi ako magaling mag-vlog eh. Yung hello guys, hindi ako magaling. Kumbaga hindi rin siya bagay sa akin. Pero kung doon ako napunta na direction, pwede rin. So hanggang sa, to cut the story short, ginawa ko yung mga monologue na real talk kaysa isulat ko sa pagra-rap, i-record ko, i-mix ko. Freestyle ko na lang. So yung relevance ng real talk, no, ginawa ko na lang siyang monologue. Tas fina-fast cut ko kasi pinuputol ko yung mga hindi na kailangang isama doon sa video. So doon siya nagsimulang pumalo. So umabot ako sa era na parang sabi ko sa sarili ko, ako nga nauumay sa mukha ko eh. Kasi ako lang mag-isa eh. Di ba? Sabi ko, kung uso yung content creation sa lifestyle vlog, sabi ko, parang wala masyadong gumagawa ng sitcom, ng cellphone lang. Sabi ko, kailangan makabuo ko ng mga tropa ko dun sa kulturang kinalakihan ko, yung mga tambay. Yung kultura ng tambay, yung kultura ng squatter. So naghahanap na ako sino makakasama ko. May dumating sa akin na mekaniko ko, yun na si Balong. Tapos doon na kami bumuo ng sitcom na puro freestyle lahat, tapos puro katarantaduhan. Mekaniko pala yun. Si Mekaniko ko Balong. siya, oo. Diesel o gas? Ano siya eh, si Rani ko. Talagang nasiraan ako ng kotse noon, tapos siya yung dumating. Tapos sabi ko, ito na siguro yung tamang tao para... Kasi yung mukha ni Balong, parang Balong in your area eh. Laging may ganong mukha eh sa mga area eh. Ano Diba? din ba siya? Runner? Hindi, sorry Balong. Yung kotse niya na ngayon. Tumawa lang, running tumawa condition. lang. Tumawa lang. Di mo nagalit. Teka, pa-put up nga ako nung mga cast member nung tambay na ginawa ni para makita natin kung sino dun si Balong. Sorry, hindi kasi namin napanood Paano na nabuo yung the Parang, rest of the ano yun eh, cast? parang nung una kami lang munang dalawa. Tapos parang, ano siya eh, naging binansagan siya na parang pambansang buraot. Kasi pag sa inuman, di ba, pag wala kang laging ambag. So lagi siya, wala na siyang ambag. Tapos parang sagot niya lang yung kwento, kalokohan. Tapos lagi pa siyang nambuburaot talaga sa inuman. May boses na ganyan ginagawa si Ryan Rim sa mga buraot. Anong karaniwang boses ng mga buraot? Pre, mayosin ka naman Ganun ba si Balong? Kakabuhaot niya. Ganun yung naging naging contents namin, puro burautan, tapos parang lagi siyang walang ambag, lagi siyang nangungutang sa akin, parang ganun. Squatter, di ba nasabi mo kanina meron ka squatter era? Oo. Anong taon yun? Ano yun, buong hanggang 17 ako, nagra-rapper na ako, tsaka nag-artista, nasa squatter pa rin kami. Nakilala ko yung asawa ko ngayon, si Ira, mag-shota kami, nasa squatter pa rin ako. So, parang 20 years akong squatter. Namato ka na ng tae. Oo. Yung klase ng squatter meron sa inyo. Tumawa lang. Di sumagot. Kasi ako yung namamato eh. Hindi kasi wala kaming inidoro eh. So doon sa inisquatan namin dito sa Area 5, sa likod ng Muñoz din, no, sa Baisa. Doon sa inisquat namin, wala kaming inidoro eh. So, squatter ka eh. Laging may- Kung may water lily, so tatay ka sa plastic. Tapos may dala ka lang na tabo. Ganun, tapos pa-plastic mo, tatapo na namin, ganun. Siguro Yan. napulot ko na yun. Tatapo namin sa water lily. Ba't namumulot ka ng ba't ng tae? Sabi ni Rems, uy, kita mo nga naman pagkain, no? Gano'n siya. Tapos sabi ko, pero masaya din naman. Tapos marami rin ako natutunan doon. Siyempre, number one, yung pakikisama talaga. Kasi iba't ibang uri ng mga tao yung mga kasama mo doon. So, yun yung Actually, pinaka. no, pagka nakatira ka dun sa, sa area ng squatter, parang masaya, umaga pa lang masaya.
yung mga tao laging buhay palagi. Bukod sa siyempre may mga sasabuo na pero Yung ba yung definition ng buhay palagi? Kung meron silang city that never sleeps sa ibang bansa, squatter that never sleeps. Tawag yun talaga. Yan ang New York ng... Tsaka parang parang kumbaga na ano na sila, yung ganito na nga yung buhay natin, malungkot pa tayo kaya puta, pag makakapasok ka sa isang squatteran, hindi pwedeng mawawala yung music. Laging may tumutugtog, bidyoke, umiinom, ganun. Lagi parang lagi Kahit anong oras nagse-celebrate. no? Oo. Pero ganun. ang paborito ko pag dumadayo ako sa squatteran, sagana sa babaeng kanal. Oo. Mga puti daw yung paano. Gusto ko yung ginamit niya yung daw eh. Safe na safe eh, no? Safe na safe eh, no? Mga nabasa lang sa comment. Pero bang mga ikaw bawal? may itsura ka, marami ka ring chicks na babaeng kanal nun. May mga tropa-tropa din, syempre. Parang gano'n. Mga backride ng tricycle. Actually, yun nga yung isang mga sinasabi kasi dahil nga hindi nga ako lifestyle vlogger, so hindi ko masyadong na-content yung kinalakihan ko, yung buhay ko. Tapos sinasabi rin naman nila na parang hindi ka naman mukhang laking squatter, hindi ka naman mukhang laki sa hirap. Laki ka sa yaman kasi medyo maputi ako, di ba? So parang hindi siya believable tol na lumaki ako sa squatter. So, ang hirap din sa hip-hop game eh, di ba? Na parang puta cutie-cutie ka. Lalo nung era namin nung sa hip-hop, parang pag cutie-cutie ka, hindi ka yata rapper eh. Nung time ko dati, ganun. Tumahay sa plastic no para mapatunayan. Oo, di ba? Hindi kayo naniniwala? Ginawang scripted. Kasabag niya eh, no? Brad, hawakan mo to. Mag-rap lang ako. Ano yan? Bag na tayo ngayon. Tapos Di pa puno eh. Di pa puno eh. Kaya hindi niya matapon. Di pa puno. Actually, to lang hanggang ngayon nararanasan ko yan siya kasi nga dahil hindi nga bukas yung buhay ko dahil hindi naman ako lifestyle vlogging. So parang hindi ko yun na ikukwento madalas kasi puro kami situational comedy skits, di ba? So parang hanggang ngayon na yung tambay nga daw, ginamit mo lang yung salitang tambay, hindi ka naman talaga naging tambay. So hindi ka naman laking squatter. So doon din pumasok yung kaya ako kumuha doon sa fan base na gusto lang din mag-reseller ng mga tambay na dagdag na pagkakakitaan kasi kaya hindi ko siya sinolo yung earnings. Well, in reality, pwede ko naman din talagang solohin yan. Yung mag-put up ako ng ako lang yung kikita, ganon, nung nagsisimula kami. Sabi ko, alam ko na to. Napipredict ko rin siya syempre dahil tambay. Tapos ganito ako. Kumbaga naranasan ko na to noon pero hindi ganun kadami yung mga critics. Pero for sure, dadami to. Sabihin nila nito sa akin malamang na ginamit ko lang yung tambay at hindi naman ako laking squatter kasi hindi naman nila alam yun. So yun na nga yung nangyayari Alam ngayon. mo na yan dati pa. Na parang ginagamit mo lang yung salitang tambay. Hindi ka naman talaga tambay. Or hindi naman presyong pang tambay yung cup mo. Cup mo 1,650, ba't umabot ng 30,000, ba't 150,000? Hindi nila nagigets na yung mga bumibili nun. Mga from tambay to riches. So akala nga ng iba ako yung from tambay to riches. Hindi pa ako mayaman. Kasi kung mayaman na ako, di ba? Siyempre, di ba? Ibang mundo na yun eh. So ang bumibili ng mga 150,000 na yun, 50K, yung mga dating tambay, mga dating nasa squatter, na sobrang yaman na ngayon. Or hindi man sobrang yaman, nagkaroon na ng pera ngayon. Or nag-asawa ng hapon. Yung babae mismo yung tama. Pero binibigyan mo ng oras yung mga critics mo, sinasagot mo sila o nagpapaliwanag ka pa, ganun. May mga nagsasabi na, actually, umabot ako na stress ka. May pakiramdam tayo bilang tao eh, di ba? So, ako, hanggang ngayon, binabasa ko pa rin sila. Kasi, minsan, doon ka magninilay-nilay na baka tama sila eh. Kasi, minsan, pag hindi na tayo tumatanggap ng ganun, akala na lang natin palagi tayong tama. So, minsan, may malaking tulong din yung mga bashers, yung mga haters, na parang sobrang massive din minsan, di ba? Kasi pag nag-massive siyang ganun, magsi-self-reflect ka na, puta baka, May baka moment na ba? mali na eh. May Marami. moment na ba na parang, wait, tama to ah. Oo. Meron. It's specifically, syempre, yung parang sa mga designs, na akala ko kasi parang normal yun kasi even big brands are doing that eh. 'Di ba? Especially yung mga luxury brands eh, ginagawa na nila yun eh, yung mga halos magkakaparehas na. Yung mga nilalabas nilang bags, yung nilalabas nilang caps, So parang okay yun. Pero nung nagmamassive na sa amin yung gano'n na parang copycat yung design mo, wala akong originality. So parang nagnilay-nilay ako, parang teka lang, baka parang malito ah. So gumawa kami ng mga original designs. Talagang kumuha ako ng mga designers na okay, marunong. Ang nangyari, naganap pa rin sila ng butas talaga na hindi, ginaya pa rin yan. So, alam mo yun, kahit minsan
gusto nating maayos yung intention natin, yung purpose natin. Pero parang hahanapin pa rin talaga nila yun. Saan mo daw to ginaya? Ayan, sa Bathing Ape, yan. Inspired niya sa Bathing Ape. Dinesign niya ni John, yung isa naming designer. So, sa Bathing Ape naman yan. So yung issue nung last year, Yeah. iba last year yun? Yeah. Hanggang ngayon pa rin. Oh, yung kasi may mga inano si Makagago nun sa vlog niya, yung mga design. Copycat, oo. Yun, tinanggap mo na copycat yun? Actually, bago pa siya pumasok doon sa issue, matagal na naming issue eh. Doon pa lang sa mga vintage cap game. No? So, matagal na talaga kaming may mga bashers. Hindi lang siya. Kumbaga parang naging vocal lang siya na parang i-content yun. No? So, parang yun sa akin, mas nadagdagan lang yun tuloy na parang, uy, tama yun ganun. Yung mga design na yon na feature niya, diniscontinue mo na yon. Oo, lagi naman. Wala, lagi kaming parang limited lang. Oo. Okay. So, yung point ko naman doon is, which is alam ko naman at some point, may mali. Pero yun nga, nanonormalize na yun even sa mga luxury brands eh. Sa mga big brands, ginagawa na rin nila. 'Di ba? Like yung mga ibang streetwear brands sa ibang bansa maglalabas ng ginaya sa luxury watch. 'Di ba? So it's normal, no? Para parang as sa streetwear advocate din. So akala ko normal 'yun. So pero dahil dumami na yung nakatingin, hindi pala. Mag-sorry ka kay Makagago. Sorry na, Makagago. Ayaw pa rin, ayaw. Ito, Ay, baka makontent tayo ni Makao. The biggest! Pero naalala ko, ganun din dati nung unang labas ng Hyundai, dinemanda siya ng Honda eh. Kasi magkakaparehas, marami silang pagkakapareho eh, na hawig. Oo. Ayun. Kaya wala namang kaso kasi iniba naman yung letra. Pati yung logo ng Hyundai at Honda, kahawig eh. Totoo, 'di ba? Oo. 'Di ba? So ano na 'yun eh, kahit anong i-put up mo ng isang bagay, lagi meron na yung kaparehas. So yung issue naman na na parang kinakalaban mo raw yung mga reseller mo. ngayon ganito 'yon. So parang yung TikTok kasi merong affiliates na ngayon, no? Nung wala pang usong affiliates, sinasabi ko na yun sa mga resellers namin na dapat meron tayong, kasi yung advocacy pa rin, hindi dapat yan na kukuha lang ako ng kukuha ng pera eh. So kaya ang Tambay Cup may pre-order system. Post mo muna yung picture, saka kakuha ang pera. Tapos dapat may distributor yung reseller para alam ko kung mangi-scam ka. Kasi may pre-order eh. Kasi may nangyari sa aming sitwasyon na reseller siya, alam mo mapagkakatiwalaan, nag-put up siya ng picture sa social media, kumuha siya ng pera, so may date yung release, di ba? Kumuha siya ng pera, hindi niya na binalik sa tao. Okay. So yun yung mga naging problema ko. Yun yung sinasabi kong minsan ang purpose natin tumulong. Pero magiging masama ka pa rin dahil dun sa mga maling nangyayari. Ito yung pinost mo noon na nag-status No. ka. So ayoko din talaga nun sariling store. Okay. So ngayon, yung affiliates na yan, di pa yan uso. Sinabi ko dun sa mga reseller, gusto ko matulungan kayo. So ito yung game. Okay? Kumuha kayo ng mga walang pampuhunan, sila magbebenta para sa inyo. Yung mga magpi-pre-order, taga-post kumbaga. Kasi yung mga resellers namin, iba-iba naman ang followers yan eh. Hindi naman sila maraming friends list, di ba? So kailangan meron din silang tindero. So anong nangyari, hindi nung nauso na yung affiliate, sabi ko, para rin to sa mga yung gusto kong advocacy. Hindi lang dapat yung reseller ko, yung kikita. Yung iba pang tao na gusto rin na walang pampuhunan. Kaya ako pinut up yun. So hindi ko sila kinalaban. It's just that wag rin nating solohin pa rin yung pera kasi yung kumpanya, the advocacy is to help others na walang pampuhunan. So anong produkto lalagay ko doon? Ano ba yung hype na pwede silang makinabang? Yun yung Tambay Cup na meron ng affiliates na hindi namin mapagana dahil wala naman kaming platform, wala kaming technology to do that. Na si TikTok nagawa yun, yung affiliates, di ba? Na kahit wala kang puhunan, ilagay mo sa yellow basket, magsasayaw ka dyan. Pag may umorder, meron kang 350, 400. Laking bagay nun, pare. So, kaya ko siya pinutap. Ngayon, syempre, nagtampo yung mga reseller kasi doon sila pumipera ng malaki. Kasi kung lumiit Syempre, in essence. Syempre. Kasi, pero still, andun pa rin yung advocacy. Hindi dapat sa atin lang yung kitaan. Nandun din sa kanila. Pero to balance it, sabi ko sa kanila, ito promise ko, hindi lahat ng versions lalabas dyan. Para may kita pa rin kayo. Para walang magtampo. Exclusive lang for resellers. Exclusive for resellers. Okay. Pero may lalabas pa rin ako mga produkto at mga versions exclusive para doon naman sa mga walang puhunan, para sa affiliates. Doon papasok sa TikTok. So hindi siya greediness kasi hindi naman lahat ng version ng cups namin nandun eh. Kung greediness yan, yung mga hype na cup ngayon na matataas yung value, ni-restock ko na.
Di ba? Oo. Yung ano yung mainit, alam ko yun. Kasi numbers don't lie. Alam ko kung ano yung mga malalakas na versions ng cups namin. Lagay ko yan dyan. Pepera ako ng pepera. Di ba? Ano ba pinakamalakas na design? Version 1 still. Kasi yun yung pinaka-rare. Tsaka yung version 18 na Pilipinas. Yun yung Ilan 150K. Ilan ang nilabas mo na ano na yan? Konti lang. Konting-konti lang. Umiinom ka ba? Gusto mo uminom? Hindi, sige, okay lang. Ayaw mo Ako, inom ako. Gusto daw. Tambay. Yung nga pag sa yung mga taong nadadayo sa ako gusto ko balikan yung squatter experience. Ano ba yung mga kailangan wag mong gagawin pag dayo ka ng squatter para hindi ka matotrouble? Ay, siguro, number one dun yung sa lakad sa amin eh. Sa amin nasa lakad. Ay. Kasi, pag yung lakad mo pare, hindi ka taga doon, tapos pumapagpag yung lakad mo, iba yun. Kasi ako, kahit na laking squatter ako, hindi porket laking squatter, ikaw matapang ka na. Hindi ganun. Parang, pag dumayo ko sa ibang lugar, titiklop ka rin. Kumbaga, marunong ka rin dapat umayos ng galaw mo. Kasi sa galaw pa lang yun eh. Pag ikaw napagdiskitahan ka ng mga tambay dyan, dahil doon pa lang sa lakad mo, tapos ka, pare. Sa damit, kailangan ba nakatakin? Kailangan yan. Parang wala akong nakitang nakatakin sa... Squatter. Depende nila kung kukuha ng trabaho o mag-apply ng trabaho yan, nakatakin. Kaasa rin ka no pagka dumano ka. Oo, di ba? Sa pananamit, may naka-long sleeves. Kukursanadahan nyo ba yun? Sa amin hindi eh, pero usually nung nauso sa amin pag mga nakakap, tapos diba nakasakay sa tricycle, naabangan na yun mga tropa ko eh, tapos kukunin lang yung cup, mga Yung ganun. cup. Oo. Gusto pa yun dati, no? Uso yun, di ba? Yung hablutin, naabangan ka. Hablutan, okay. Hablutan. So mga ganun, syempre mas yung mga cup yung mabilis nila mahablot pag may nakasakay sa tricycle. Ako, pendong lang nakukuha ko eh. Hindi, masaklap pa nga dahil minsan may hampas pa yun minsan para mabigla ka tapos yun na, hindi ka na makaka-react. Meron ngayon sa babae yung hikaw. Sasampalin din. Sa jeep naman yun. Duguta yung ganun. Ano yun? Oo. Oo, ganun Kasi naman. para hindi rin maramdaman nung Babae, babae na may nakuha. Parang sinampal ka lang. Kasi kung dadayo ka, medyo hindi mo din talaga alam yung natatakot ka ng konti eh. Totoo. Kaya kailangan mong alam mo kung paano yung galawan sa loob. Oo, yun. Kaya ako pag di ba nagsushoot din kami ng mga short films, yung mga locations namin puro sa squatter eh. Kasi yun yung gusto kong location eh, yung cinematic look nung representation ng Pilipinas sa squatter, di ba? Na pag nagsushoot kami, alam ko na yan, kailangan hindi ako umaabot dito ng mga 2:00 pag hindi ko kabisado yung lugar. Kasi pag paalo ng mga 12:00, alauna niyan, madami na yung makukulit nun eh, di ba? So, may mga namamakla na eh. Oo, tama siya. Yung may oras nun? Yung may oras? 2:00. Pero sa mga nakahalubilo mo, ilang porsyento yung namamakla? Siguro Pero pag gano'n sa tambay, yung parang tol, meron. Hindi ko na alam kung paano ko tatawid to, pero kailangan ko ng mamakla. Minsan, yun pa yung mga baon nila sa inuman. Siyempre, yun yung tagagastos, di ba? Nasa 10% din. 10? Okay. Oo. Okay din. Kumbaga parang supported pa ng mga tropa yun. Kasi, uy, dyan naman si ano mo, tropin mo na yan, parang mayroon tayong pang inom dyan. Ikaw ba yun? Tumawa lang ulit. Tumawa lang. Maputi, cute. Sabi niya, cute daw siya nung bata. Ito. Tangina, pag ganyan ang buhay mo. Yung kutis mo, alaga ka. napapadala ng mga tester ng Bulgari. Maganda. Masyado specific yung tester, pare. Wag yun. Ano ang magandang ratio? Kunyari, namakla. Yung kita, 500. Ba't sa tinatanong? Magkano ang ipunin? Magkano ang invest? Magkano ang ibibigay mo sa tropa? Magkano ang sa'yo? Hindi, dapat yan, syempre, yung para sa sarili mo muna. Syempre, di ba? 70% iyon na yun. Bigay mo na yung 10% para sa mga tulong mo sa mga nangangailangan. Yung another 20% pang inom mo na sa tropa yun. 10% sa simbahan. Ang ganda. Mabait ha? Magulo ka gumamit ng pera lang pag namabakla. Robin Hood. Ang makikinabang niyan, Patay na yan. Ilan lakas mo mag-public kanina, tapos hihit ka ganyan. hindi, may kakilala ko sa may area nyo. Ang pangalan niya, Atan. Ewan ko kung kilala mo yun ha.
Pero pag tumatambay ako sa... Rhymes with, pupuwetan Tsaka yung Sorry ha, sino yung sa si Gayso Chris? tsaka Atan, Papakat, jump, yung public. pangalan ng Atan parang hindi ka makakarinig niyan sa Forbes Park. Oo. Atan. Ang pangalan niya, Atan. Tapos akala namin dati, kuya niya yung yung bakla, yung bakal. Tulas ka na. Nag-correct ka pa. Pero, Ayun pala ibig sabihin ng bakal. Tapos kuya, pahingin ito, bigay ng bigay. Tapos may asawa na rin siya, yung si Atan, nakapag-asawa ng babae. Tapos, ang astig doon, Oo. yung bakal mismo yung nag-sponsor ng kasal. puta, no? Napaka-giving nung bakal kasi inisponsoran niya yung kasal eh. Pero ang open nga lang, open na kabit si Atan. Ayun lang. Ganda ng buhay ni Atan. Kung kami na mo yan ang moral story. Ganda ng buhay ni Atan. Kung maganda naman talaga, di ba? Bakit natin babasagin yung May pamilya siya, tapos sagot siya ng bakal, tapos pinapaaral pa nung bakal yung anak niya, pinapabaunan. No? Nainggit ka ba? Hindi naman. Inaalas ka ba pag umaahon na sa hirap yung kasama nyo sa squatter? Kasama nyo sa inuman, ganon, binabasag ba? Oy, nag-i-spoon and fork ka na. Nakakaawi sa buhay. Mas more on nabuburautan yun. Kasi parang, may ganda trabaho mo ngayon, sahod ngayon, magpatak ka na, parang ganun. Tapos yung mga tropa naman na nabuburaot, yun na yung mga tanggero, sila na yung bibili ng yelo, ganon. Pagka may isang tropa kayo na nakakuha ng magandang trabaho, meron bang, nagpapainom ba siya o ambag lang na malaki? Hindi, nagpapainom. Kailangan painom pero talaga. depende rin sa tao. Depende rin sa tropa. Minsan may tropang talagang sobrang kunat din talaga, di ba? So may mga ganun eh. Mag-aambag lang siya kahit kaya naman niya talaga magpainom. Depende rin talaga sa tao. Wala namang pinagkaiba kahit saan lugar eh. Ganun naman eh. Pag dayo ka tapos inalokan ng tambay na Uminom. pag-shot, kailangan mo talaga sumat? O meron talagang excuse na, okay yan, okay naman. Depende rin sa tao, pero pag pinapatagay ako, iniinom ko pag nung nasa squatter ako. Kasi ganun yun eh, parang sign of nila yun eh, yung pag Welcome. Oo, welcome. Parang ibig sabihin magandang intention nila eh sa'yo, ganun. Pero 8 Ma- a.m. pa lang siya. Oo, ganun di ba? Masasaksa ka ba pag sinabi mo nung papa, uminom ka muna, pag masasaksa ka ba pag sinabi mong pwedeng humingi ng separate glass? Laway ko sa squatter. Pinunasan yung gano'n. Pag napinunasan mo ba yung Tsaka sariling spoon sa pulutan. Natawa ako kasi uso yun noon yung paikot yung tagay. Pag hard iniinom mo, paikot yun eh. Kahit naman sa beer eh, isang baso lang eh. Takina na nasa squatter ka, tapos laway conscious ka. Di pwede, parang hindi siya pwedeng ganun. Tsaka parang siya yung sponsor na bakla. Gagi, tinry ko yun. Gusto kong makisama. Gusto mo makisama. Nabakla ka rin. Sorry Kala ko lahat magdadala. Ba't ako lang may booking? Tuloy, saan? Alak? Hindi, may kisama ka. Yung talagang yung gagaganunin mo yung pansit canton. Hindi naman gano'n sa Ganun naman. Yung baka masasaksakan na nun. Nababuyan sa akin yung... Sabi niya, Brad, may tinidor Gago, malilinis yung mga tinatambayan ko squatter sa kanapon. Saan ka nagpunta? yung parang gusto... Yung winawan up mo sila sa pakikisama. Yung gusto mo... yung binabuyan mo na. Tinas mo yung paa mo, Oo, gano'n. pero parang hindi yun kasi yung mga misconception minsan eh. Oo. Sa pagiging sa squatters area. Minsan doon pa pinaka-safe eh. Oo. Sa may amin nun, nung sa Quiapo, ang kwento sa amin nun, basta pag naligaw ka dun sa lugar na yun sa squatter, hold-upper ka o snatcher, doon ka tumakbo. Bugbog ka. May mga lugar-lugar 'yun eh na mga parang ganun, parang bawal ka doon, ganun. May mga ganun. Meron din kayong yung subconscious na pag masamang tao to,
kayo na bahalang Oo, gumulpe. Ito sa kinalakihan ko to, pero for sure naman sa halos lahat ng squatter ganun eh. Mapapansin niyo yun na may leadership pa rin doon. Sa isang squatter, 'di ba, kahit naman noong unang panahon, 'di ba, sa Tondo, asyong, 'di ba? So, kada squatter laging merong pinakakinakatakutan. Kumbaga siya yung most respected doon sa lugar. May eye patch, yung may eye patch. Yung parang siya yung tipong siya yung halimbawa. Alpha squat. Oo, parang siya yung pinaka nakakatakot dun sa lugar na yon. Tapos siya rin yung lapitan ng sumbungan. So, parang 'di ba sa lahat ng squatter may ganun, meron tumatayong ganun. Patas siya, patas. Oo. Sigang patas. Oo, may mga parang meron din naman sa squatter na may rival yun, may kalaban yun. Yun naman yung talagang na mo talaga. Yun talaga. So parang may mga ganun sa squatter na. Tapos yun minsan nagtatalo na sila sa leadership din, parang ganun. Pero may nakita kong comment sa Facebook na maganda siyang Tagalogin eh. Kapag nanganganib daw buhay mo, tumakbo ka sa mga mahihirap kasi yung mayayaman pagsasaraduhan ka ng pinto. Tama. Eh, walang pintuan yung ibang may... Hindi na lang saraduan ng Walang pintuan! Tangina tabing lang ng kumot eh. Ba't ka nandito? Nakatol na. Cortina. Cortina, nakatol na. Nagawa mo dito, sir! 8 a.m. pa lang! Yung pag nilapitan mo, parang pare, dito muna ako tutuloy, nangangailangan kami. Siya ako rin, nangangailangan din ako eh. Nautangan ka pa no? Dumagdag ka pa! Di ba lagi nating pinagyayabang dito yung arroz caldo tsaka yung lomi? Yung kinakain ni Kapitan. Oo, doon yan mabibili sa The Atrium, yung gitna nung Century Park Hotel Manila. Alam mo ba ang tawag dyan? The Classy Tambay Spot. Yayamanin pare pag diyan ka nagmerienda. Diyan nagsasampalan yung mga mayayaman. Oo. Hindi naman. Alam mo, nakita ko bago sampalin, inikot mo na yung wine eh. Wine, coffee, long chikahan sessions at sampalan sessions. Oo nga. Diyan Pero, nyo gawin yan sa The Atrium. oo, meron ding tumutugtog dyan. May music. Piano. Ting, ting. Saka networking, pwede yung gawin dyan. Pwede. Kahit anong network, ABS-CBN, GMA. Yan. Welcome na welcome dyan. At lalo na pag ikay Cool Pals Patreon dahil meron kang 20% off sa The Atrium. Mararanasan mo na maging PWD Ready for stand up. or senior citizen. Pero naalala ko trivia si Jay Manalo. Inampon siya ng squatter dati sa may Avenida eh. Tapos halos pinalaki siya ng squatter na lola. Tapos nung sumikat na si Jay Manalo, binalikan niya yung lola. Yung inabot-abutan naman niya. Parang parang kakonti ang mga nakilala ko sa squatter na makasarili. Lagi silang nagbibigay, laging sinishare kahit Actually, konti. mas maraming porsyento nun, mga marunong magbigay. Totoo yun. Parang ano ba sila? Parang doon mo talaga mabubuo yung pakikisama mo, matututunan mo sa kanila. Tsaka di ba dyan nauuso yung sa lugar-lugar yung mga fiesta, di ba? Dadayo ka pa nga ng lugar, doon ka makikikain eh. Di ba doon sa squatter, ganun yung, sa kanila rin yung mga agawang buko, yung mga paboxing, di ba? yan. So pag fiesta matik na yan, inuman, dito ka, shot ka rito, dito ka sa akin. So, May piraso ng probinsya sa mga squatter eh. oo. Yung- Dun, di ba meron din nun, kahit namang probinsya may mga squatters area, yung mga walang titulo, yung mga census, yung mga ganon, di ba? So, yung technically owned ng government yung lupa, tapos i-squatan mo. Parang ganon. So, yun yung parang doon nang galing yung root word na squatter area, parang ganon. Nakaka-relate ako dun sa sinabi mo dun sa may mga leader. Oo. Kasi may naging tropa ako sa village namin. Galing siya sa Pasay, dun sa Baclaran area, notorious dun. Oo. Tapos, pag pumupunta kami doon, dinadala niya ako doon para outreach. Outreach pala mo. Outreach. Oh. Hindi, para pakilala din ako doon sa mga tropa niya. Tapos Parang parang, pakilala sa kanya, Brad Chicks ko. wag yung gagalawin ko. Sit-on by Sponsor yan. lang! Sit-on by lang! Pagpunta mo, Yun, pagpunta ko doon, Kiss mo sila lahat. Ay, ganun. sige na nga, gano'n na nga. Hindi, sige, sorry. Hindi, pagpunta ko doon, at talagang tropa ko to, wag nyo nga, talagang parang iniihian niya ako sa, tinitira, Yung pag ginamit mo okay, may. parang niya ako tiniteratoryohan. kasi para
para alam ng mga tao na may dayo rito, akin to. Oo. Tropa ko to. Kasi, ba't mayroon dyan? Di namin kilala yan ha. Para hindi ka kukulatain. Yung bang kulturang yun, buhay pa hanggang yun sa squatter? Yung pag ibang lugar ka. di ba? Alam mo yung naeman ko kung meron pa ring siga ngayon. Hindi ko alam kung usap pa yung siga ngayon. Kasi yung mga siga sa amin, kinukuha ng Ni Lord? chairman. Bukod hindi, bago sila kunin ni Lord, hindi, kinukuha na siya ng, kumbaga parang kinukuha na siya ng chairman na maging Kagawad. Tanod. Tanod. Kasi madali niyang mapasunod yung mga magulod. Dahil kung sino Totoo din yan. makukulo, Binibigyan sino din ng magugulo. responsibilidad. Oo, kung sino yun ngayon, siya na yung parang Totoo nagiging yun. nagpapatahimik doon sa lugar. Kumbaga yung mga kapitan, yun na lang yung lalapitan nila. Yun na, kasi kesa mahirapan pa siyang suyud-suyudin yan, yung kung sino dito yung pinaka-leader na gano'n. So yun na lang yung kakausapin niya. Tapos yun naman, nagkaroon siya ng responsibilidad tuloy, di ba? So, Tsaka, Ganun yung ginagawa ko sa FB group natin eh. Kung sino yung reklamador, ginagawa kong moderator. yun. So, tanod ang tingin mo sa kanila. Totoo yun. Moderator ka na ngayon. Bigyan mo siyang gagawin. So, yung chaleco mo. Habang nasa computer mo. Hindi, nakakataas ng moral yun, yung bigyan ka, yung sigang kupal ka, tapos binigyan ka responsibilidad ni chairman, ano? Ay, puta, ako. Ganun yun. Talaga Sige. po. Talaga, ayun, gagawin mo yung... Gagawin mo yun. Kasi magkatiwalaan kayo. Ganun. Sabi na, may magbubunga rin yung pamamakla ko eh. Yun yung ginawang tuloy. Yung mga Flawless de Mayo. Yung mga di ba? Muse, tsaka escort. Ay, oo, yung pagpiesta, laging may ganun eh. Di ba? Oo. Mga Kung sino beauty representative ng pinaka-pogi doon sa squatter, parang ganun. Nawala na ba ngayon yung mga siga-siga ngayon? Ito nga parang para sa akin, 'di ba akala nila parang kasi dahil sa social media. So parang yung mga kung ano-anong negative na nangyayari, yung crimes and everything. Kasi mas nakikita na ngayon 'di ba? Sa social media mas Isang mabilis. post ka lang eh. Pero noon kasi wala namang social media 'di ba? So hindi mabilis. Tama? Kasi hindi mo mabilis makikita Wala namang mga CCTV nung araw, 'di ba? So mas marami para sa akin lang 'to Feeling ko mas marami pa rin noon. Noon, pansin mo pag nasa isang squatter ka, di ba maya merong meron saklahan kasi may lamay, may karakrusan. Oo nga. Pero ngayon, yun sa tanong mo, para sa akin, mas tame down kasi meron ng social media. Mas na-tame down ng konting-konti, para sa akin lang naman. Anong namimiss mo doon sa lugar nyo noon? Yung inuman, yung panahon na, yun nga, yung bigayan. Tol, yung kasi kahit noon nawala ko, yung mga ka-50-50 mo sa Yossi, Totoo yun. X tayo yung mga ganon, yung 50 tayo sa'yo, yung kaambagan mo, yung panahon na pag walang-wala kang pera, nandun pa rin yung tropa mo, handa siyang umalalay sa'yo na ako muna sasalo nung patak mo, o ikaw ngayon na magtatanggero. Yung bigayan ba na hindi, ikaw walang pera ngayon, ikaw tanggero. Pero ikaw may pera ngayon, ikaw magpapainom, siya naman yung tanggero na dating may pera. So parang yung bigayan, no? Uso pa dati. Yun yung nakakamiss Uso pa yung dati yung parang sama ka lang. Kasi masarap siya kasama sa tambay Oo. So, nasama ka lang. Ikaw, basta ang Yun na mga... yung mga sagot niyo yung 50. Ang balik mo na lang yung bibili ka ng yelo, tanggero ka, ganyan, o yung tagaluto Parang ka. may role ka lang. May dun role sa- ka, sa ganyan. tropa. anong parusa dun sa wala nang ang ambag, ayaw pang bumili ng yelo? Yun yung madalas walang invite. Totoo yun. Hindi pa Walang mag-iaya sa'yo. Kinabukasan na lang niya malalaman na nag-inuman inom pala. pa yun. Oo, siya yun, no tablado invite. na yun. Yung Minsan mag-alakad naging sa kita tablado. kayo lahat nakaupo doon, Wala mo na maingay. Kunyari, hindi tayo nag-iinuman Walang gagalaw. Doon na uso yung mga tambayan talaga, di ba? Kaya may mga tagun tambayan, hindi dumadaan si Gando dito. May mga ibang spot, no? Dito dumadaan sila. Iniiwasan. Tsaka yung malakas mamulutan na walang ambag. Taga na minsan. Uy, mayroon din talaga nun. May talaga na Oo. yun. Anong madalas na pulutan sa ganyan? Eto, minsan nagiging yun, lalo na kung siya ay nagsashabu at nagbabawi. Kunyari, kasi pag nagbabawi na siya, food trip yun Tapos minsan, ang din yun, puntahan din yun dahil palobat na siya, iinom siya, maghahanap siya ng inuman. Minsan nagiging yung kunyari, nagkapera siya. Magsasabu siya. Hindi siya sasama sa inyo. Cycle, Hindi siya sasama sa inyo. Ganun. Minsan siya may mag-aambag mga doon. May mga ganun din. May mga ganun. Iba talaga si Mariwanong, talaga. Hindi, siguro, Kalye din to si Nong. na-expose ako dati kasi parang yung buhay naman namin, di naman masyadong mahirap, di naman masyadong mayaman, ganun. Pero yung mga kalaro ko talaga, dun sa looban. Kasi, Na-expose talaga ako. ganun. May mga ganun Na-expose talaga ako dun sa looban, kaya yung mga
mga tropa ko talaga, yung parang tangina, nagkakating sila, inggit na inggit ako. Yung parang ibang klase yung kabataan ko noon na parang dapat din marunong ka makisama. Tsaka hindi ka masyado nagpapabully. Parang gano'n. At saka kung kunyari sa tribo, kasi 'di ba ang nanay mo midwife? Parang siya yung babaylan dun sa tribo nyo. Takbuhan yun eh. Oo. Galing. Kaya din halos siguro, yun nga, kaya halos din ng mga katropa ko, yung mga napaanak din ng Ermat. Yun din, yung mga gano'n. So, midwife Ermat mo? Oo, dun. Stig. Kaya, minsan pa yung Ermats ko, hindi nagpapabayad Ermats ko, yung parang, dahil wala nga, walang-wala. So, parang ganun, kawang gawa. Galing, oh. Basta akin na yung anak mo. Pag 7 years old, Rapunzel. Hanggang ngayon, yun, yung mga nakakainuman nyo, yun, mga tropa Ito, ko. Cavite to eh. Ibang klase din tambay sa inyo ah. Oo Nagagawi nga, ka ba? no? Nagagawi ka ba dun sa mga looban? Rich kid Hindi ako naglolooban pero nakipag-inuman ako sa kanto. Ano yung kantong yun? Kanto ng Kanto ng village? subdivision. Kung saan man, nakita niyo naman yung lugar namin, slums din eh. Hindi ako tumatanggi sa inuman. Natutuwa ako kasi yung ngayon na nagkaroon na ng trabaho yung mga tropa ko na kumbaga dati tambay lang kami. Ngayon parang takay na ang lupit no, yung parang nag-aambag na, may nagbibigay na ng Diba? panglitsong manok. Yun yung, Takay na Red Doors yun yung, iniinom. yun yung sinasabi Parang kong advocacy takay ko na hindi lahat ng tambay walang mararating. Yun yung lagi kong sinasabi. Hindi yun para magyabang ako sa narating ko. Hindi, kasi ang bumibili ka ng mga caps, yung mga yun, katulad niya, kikita nyo, lumabas yung mga memories ng panahon na tambay pa kayo. Lahat ng tao naging tambay. Ang isa sa mga naging guest natin na nagsimula sa tambay na si Direk Marius. Diba? Ito lang sinasabi niya, tambay lang ako noon eh. Oh, di ba? Ngayon, Lahat eh. Ngayon, Arcade di ba? Film Factory. From tambay to Arcade. doktor. From tambay to nasa mga OFW. Na mga Presidente. tambay. From tambay to presidente. O, di ba? Oo, may May marami kaibigan. nun eh. Si kaibigan din nila Ginny sa Dupac, tambay dati. Ngayon, chef na sa UK. Diba? Idong, si Idong. Oh. Naging tambay ka ba, GB? After work dun sa Monte de Piedad, oo. Natatambay ako dun sa may tindahan. After office hours. Tapos dun na nakikita lahat ng meron kaming kainuman na driver ng school bus, isang hopeful na kagawad. Oo, di ba? Mga ganun. So, yung may mga tambay, may pangarap din Oo, talaga. sige. Pucha, Hmm. galit na galit yun. Minom kami. Sabi niya, talo siya, 10 lang daw bumoto sa kanila. Sa kanya, 10 lang. 10 lang bumoto sa kanya, pero 11 sila sa bahay. Galit na galit siya. Galit na galit siya, tawa ako ng tawa. Sino isa na hindi bumoto, no? Hindi bumoto sa kanya. Tapos di tambay kami, di kasama mo siya sa inuman, di ba? Mga ngampanya. Pucha, yung opisina na, o saan ako nagtatrabaho, opisina namin. Nagbabaybay siya doon din sa Monte de Piedad. Pagpasok niya gano'n, nakatapak siyang pako bago siya pumasok ng opisina. Oh. Sabi niya, sabi niya, may pako. Sabi niya, may pako dito. Tumatakbo akong kagawad. Sabi nga bago siya lumabas, tumatakbo po akong kagawad. Dito po sa natin, sa lugar natin. Tapos may pako po dito. Sabi mo na niya, may pako dito, napaka ko eh. Okay. Yun, meron na siyang na-improve. Saka yung Alisin yung mga pako dito. siya muna bago kayo. Advocacy, no? Advocacy. Ako muna bago kayo. Simula, pag nanalo ako, wala nang makakatapak na pako dito sa barangay Kasi natin. alam mo yung kasi namin, yung foot rug sa harap, yung goma, yung goma na shape na gano'n. Yun naman yung gawa sa lumang gulong. Gulong, oo. Tapos yung Gagi, uso pa yun dati. Wala na nga ngayon. No? Meron pa. Meron pa rin Meron pa yan. rin. Pero yung nga, makikita mo yung mga hinaing nila sa pamilya, ganun. Yung mga pangarap nila. Pucha, May nakakamiss yun. may isang nag-aamok lang talaga. May amaoy, no? May Oo, maoy Yan, talaga. putang ina. Oo. Yung nagwawala. Pag naiinom, So, yun yan. talaga medyo, ang tawag nung tropa ko, putya yan, na si Megatron, Oo, may ganun. Decepticon yan, nagtatransform. Putya na, pag nakikipag-away. Tapos madalas yung pa yung mga pinakatahimik, no? Oo, Pagka tahimik lang. hindi nakakainom,
Pero pare, pag nakainom na yun nalumpukin, inom talaga Megatron. May Yun yung mga nagtataob ng mesa eh, no? Tsaka Pero- paulit-ulit na. Tahimik lang yung pag di nakainom. Oo. Yun yung ano na nag-viral na video, yung inaano na si Nico sa baba. Yung, Oo, yun. Alam mo naman ito, napanood ko yun. Yung nagkukwento siya, tapos pinagtitripan niya yung katabi niya, di ba? Oo. Tayo, kasi nakatahimik lang ganun, no? Tayo tinaob, no? Ganon. 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 Eto ginawa niya, oh. Boo. Napanood ko yun, G. Parang feeling ko yun yung takbuhan ng asar. Yun ang laging inaalas ka nila. Simula nung ginawa Oo, niya. no. Natauba na kayo ng mesa? Ako, hindi pa naman. Hindi ko pa naranasan yun. Hindi Pero ko pa may naranasan. maoy. Meron. Hirap yung ganun. Anong pinaka-memorable na sobrang lala na nangyari sa inuman nyo? Nung... Siyempre, mga sinaksak. Mga ganun, oo, ganun Sa din. inuman nyo mismo? Oo, mga ganun. Yun medyo, mga pengganan. Alam mo yung penggan? Ano yun? Yung mga sumpak. Oo, mga sumpak. May mas mura, mas medyo pricey pa yung sumpak, mahabang tubo, tsaka mahal bala nun, shotgun di ba? So yung meron pang isa pa, yung penggan na mas maliit na tubo, ginugoma. So yung mga pero yun close kailangan kailangan close range, malapit lang. Yung sumpak medyo saktuhan lang, pero re-reload mo yun kasi mainit yun eh. Pucha, traumatic yun. Napaaway yung tropa ko. Meron silang kaaway eh. Meron silang, kumbaga Mababa parang... yun. Susugod yun, di ba? Pag nagsumbong ka, susugod yung buong tropa. Ng bahay namin pumasok yung mga tropa namin kasi yung... Ganun yun, tol. Dahil Yan, mga crucial yung yung garahe namin, parang itinirahan yun ng kaibigan ng nanay ko kasi so parang kailangan nilang manirahan, so pinagbigyan ng nanay ko. Nung nakaaway nila yun, matagal na nilang kaaway yun, basta pag nalalasing yun, lagi silang binababa. Nandun yung sumpak. Tangina yung hindi ko hindi ko makakalimutan yung kasi tangina sinisira yung gate namin saka sinumpak. Hindi naman namatay kasi parang ang bala nun ay yung hindi 22. yung siguro yung hindi yung talaga yung Shotgun Sa talaga. shotgun ang sumpak Pero eh. hindi Shotgun. hindi siya yung malakas na malakas. Hindi siya malakas. Kasi Parang mano-mano mo siya. yun eh. Kung Tutulik gaano mo yun kalakas eh. yung ganun. Yun. Oo. Parang nasugatan dito yung pero ang lala nung away sa amin dati. Magulo kasi sa amin dati rin. Lalaki yung nasumpakan. Oo. Buti sa na amin- lang midwife yung nanay mo. Hindi, parang hindi Iiri mo lahat ng bulitas. Iiri mo lahat ng bulitas. Kasi bulitas yun eh. Shotgun. Ang ginawa ng Pinapairi, nanay ko, Malabas. yung sumpak, itinago na nanay ko na never niyang inilabas na. Tapos nakita na lang namin, siguro mga kinalaunan nung wala na rin yung airmats ko. Tangina, ito pala yung isang piece. Yung mga Kasi dalawa yun eh, dalawa yun eh. Yung Yung isang, yun yung pin niya, yung parang tinago ng nanay ko. So yung pengga naman, mga maliliit lang yun. So yung mga 250 na bibili sa amin. Shotgun dati. din ang Hindi, bala mas nun. mas mga 9mm, mas mga pan 38. Pwede Depende siyang sa gawin. tubo. Oo, ginagawa lang ng tao yun. Pero pang close range lang siya. Tapos, Tapos, improvise na baril. Sige, sa vlog natin, gagawin natin tutorial kung paano. pero may isa pang mas bad trip yung pag nag-iinom kayo kaya nakatambay lang kayo yung pag pinilbox ka. Yun. Tapos yung pillbox may mga sharp nail. Yung mga may pulbura, tapos yun talaga medyo makirot yata yun. Bad trip talaga yung mga Hindi mo alam. Sikat yung sa mga Rumble nun eh. Yung Oh, pillbox. Wala na masyado, ewan ko, parang bumabalik sa news yung mga rumble ng kabataan. Pero, Batuhan na lang eh, no? Diba, hindi katulad, Hindi na katulad yun yung dati. sinasabi ko. Dahil noon kasi nga walang social media, pero crucial din yung Oo, dati. dati Talagang talaga. pillboxan yun, sumpakan yun. Dati may nakita ako sa CCTV ngayon yung Molotov. Dati ba may Molotov na ano? hindi pa ako nakakita nun. Ay, Yun, wow. honestly, So, hindi ito, pa. Sa bago squatter na ito. kinalakihan ko. Mahal kasi yung mahal ang gasolina. Kasi no, Feeling may ko- bote pa. Tangina, bibenta ko na lang to. Anong bote ang magandang gamitin para sa Molotov? Hinebra na. Yun talaga. Mure. alam mo, feeling ko, kaya nawala na rin yung mga siga, yung nawala na rin yung ibang mga, parang yung mga ganong away. Kasi yung mga nasa squatter ngayon, mas... Basher na lang. Dahil nakapanood na sila nung no? So parang may mga tao na nakikita nila, inaangat ako. Oo, Pwede akong umangat na parang, kesa na makipag-away pa ako, Ganda umasel nun na lang sinabi ako. niya. May Yun. mga ganon eh. Yun yung, actually meron akong gustong gawin na pelikula na parang dyan eh. Yung transition nung crime into hustling ng pera.
mas yung competition na ngayon is paggawa na ng pera eh. Parang para sa akin nagiging ganun na, no? Na mas hustler ka, mas magaling kang gumawa ng pera, mas nandun na ngayon yung respect. Hindi na noon na kung sino pinakamaraming na banatan, kung sino nakakatakot ng violente, yun yung pinakamatapang, na pinaka-respected. Pero ngayon iba na, no? Mas hustler ka, mas may naabot ka parang gano'n na yung competition para sa akin lang. Nag-iba, no? Tama siya. Parang pagod na yung mga tao sa violenting Oo, buhay. tama siya. Naghahangad din ng masenso. I mean, natural path naman. Napansin ko rin yung mga tambay di na ganong sinisipulan mga magaganda. Nakatutok na sila sa ML eh. Diba? Totoo. Yun nga yung evolution ng technology. Nag-iba talaga. Social media, kasi di ba tingin mo yung mga, ito yung kahalagahan ng representation eh. Yung meron kang nakikita or napapanood na galing mismo sa pinanggalingan mo. Kung hasang ka ngayon, katulad ni Pio, alam ng mga tao na galing siya dito sa squatter. No, alam nila, nakita nila na may pag-asa. So nakita nila yung Yes sir, yun. Kasi dati ang ano lang natin, ang nakikita lang natin ay mga artista na sikat na Nora Honor. Kailangan mo munang maging superstar para yumaman. Parang Ganda ganun. nun Sobrang mo yan. hirap nung pagdadaanan mo. Kailangan mo muna maging extra. Pero dito nakikita nila na diskarte, may mga iba-iba pa lang path. Totoo nga eh. Pwede pala akong kahit di pala ako maging content creator, maging online seller, pwede pala. So nag-iiba-iba na nga. Tama ka doon, ganun na. Mas achievable eh, no? Tsaka may chance din Mas talagang, relatable. may chance din talaga na yumaman yung isang tambay kasi buong buhay niyan marunong mag-market yun eh. Galing. Parang feeling Galing ko makisama talaga, magaling makisama, marunong makipag-usap. Tapos syempre minsan may mga chance din na baka nagtulak pa sila gano'n. Kung iibahin nila yon at dadalhin nila sa ibang dadalhin nila sa ibang industriya, tangina magaling pa sila magano. Bihira sa mga squatter ang introvert. Totoo. Totoo. Kasi paglabas mo, Tsaka may agad allergy eh. sa pagkain. Putang ina mo. Hindi, pero totoo nga. Ito nga yung tinatanong ko. Squatter Yan lang ang pagkain natin. Hindi, totoo nga. Tuyo lang yan. Anong seafood? Allergic sa seafood. Tuyo lang yan, seafood. Tsaka sa squatter kaya, yung iniisip ko, sa squatter kaya, kunyari may nanliligaw ka, bata ka pa lang, tita pa rin kaya yung tawag mo doon sa... Tita. Di ba? Tito. Gaano Tita. kadelikado manligaw sa squatters area? Ako na, Siyempre. oo, mahirap yun. Siyempre, una mong beblesan mo yung mga pinsan nun, yung mga ano yun, talagang yun muna yung una mong liligawan. Oo, dapat. Pero pag napaano mo naman yun, yung parang lahat ng mga nakapaligid doon na lalaki ay naging tropa mo, mas madali mo nang makukuha yung babaeng nililigawan mo. At bubuntisin mo na agad. Sasaluhin ka pa noon, yung tangina nyo, wag nyo ano niya, manliligaw na yan. Parang gano'n, no? Kahit nakatakin yan, ha? So, ang ligawan ng pagalingan pa rin ng pakikisama pa rin. So, yun talaga yung pinaka matututunan na core dun sa squatter, yung pakikisama. Yun yung ikaw mo na, Rems. Hindi, kaya, naalala ko kaya pala ako na-busted dati. Hindi ka nakisama. Allergic sa seafood. Dito to, pinapakain ng hipon. Naalala ko lang, ang pinili nung babae, dancer na naka-hydrogen peroxide yung ulo eh. Ay, Gasti, malakas sa chicks yung mga ganun. Oo. Totoo yung mga Nagkakoksinada ka na? Hindi, yung mga pag-dancer ka kasi, yung may mga dance group ka, yun talaga yung mga malalakas sa chicks kasi sila yung laging laman ng piyesta eh. 19 years old ako noon, wala pala akong laban sa dancer. Oo, totoo yun, ganyan. Yung mga nagka-cramping pa nga yung iba eh, yung talagang pumapalo. Kahirapan. Di ba tsaka kaldag yung pinapakita mo sa stage eh? Pinapakita mo na kung paano kanya kakantutin. Na-imagine na po. Aray. Hindi, ang ganda ng lyrics mo nung kahirapan. Anong taon to? Kahirapan. Mga 98-99. Ano sa'yo na sikat dito? Ako naman may tanong. Oh. Gaano, malakas ba ang babae talaga pag may mga sense of humor? Kumbaga, malakas ba man siya yung mga komedyante? Myth lang yan, myth. Myth lang yun. Ang malakas pa rin yung Mga dance. komedya. Dancer pa rin, oh. Inakakaldagin ako nito. Sagutin ko na to. Kami pag nakita mo kaming kumaldag. Nakakatawa pa rin.
Hindi, feeling ko, kailangan combination niya ng, kasi karamihan pa rin ng mga comedian, introvert eh. Oo. So pagka tapos nito, hindi na kami nag-uusap eh. Pero pagka comedian ka, tapos extrovert ka pa, yun ang kaya. Lamang, no? Yun ang lamang sa chicks. Magkakaroon ka ng second and third family nun. Oo, pag extrovert ka, di ba? Pero actually, hindi tayo ganun yung basta mag-update na lang. Ganun kami, hindi kami katulad nung chikahan everyday. Oo. Hindi, basta pag may importante, yun, o kaya Kaya maganda yung magchichikahan, napag-uusapan nyo pag nasa podcast kasi mas dito nangyayari. Oo, ganun. Makes sense. Galing no. Minsan pag nag-uusap kami dun sa backstage sa waiting area, parang sabihin na, pag napapaganda na yung usapan, sabihin, mamaya na yan. Oo, Tipirin ganon. natin. Galing. Sayang. Galing. Kasi pagka kasi trabaho na namin eh. Oo. Minsan pag trabaho na namin, ayaw na namin dinadala pa sa bahay. Oo. Yung comedy, hindi na namin dinadala sa bahay. Kaya sa nakikinig ngayon, lahat ng kabobohan na naririnig nyo, pinaghandaan namin yan. Oo, galing. Pinaghandaan yan. Hindi namin kinausap yung mga asawa namin para magbigay ng katarantaduhan dito. May kinakausap kayo sa akin, ha? Wala lang yun ha. Siguro ang pinaka-chikahan na lang talaga namin, out of town. Yan, yung mga ganyan. Yan, yung mga pinaka-pahinga yan. Yung Ang pinaka-chikahan. na-enjoy ko rin is minsan, nare-realize ko na pag nagkikita kami, kuwari, kumain kami sa labas, kaming 5, ganun talaga yung usapan. Ganun din yung tawadan. Natural na natural din talaga. Hihirit si James, tatawa lahat. Hihirit si Rems. Putya, ang ganda ng So, iba din yung... Wala ding namimilit din kasi na pag lumaylay, tumahimik lahat. Walang mamimilit na, uy, magsalita ka naman. Walang magpapanik na ganun. Parang lahat kami sanay din ng tahimik din. May space, may parang nagbibigay ng space sa bawat isa. Hindi, tsaka lahat ng creatives talaga napansin ko yung similarities. Siyempre, di ba, parang kailangan mo din talaga na meron kang ginagawang isang bagay na sobrang tahimik na pangyayari sa buhay mo. Kasi yun yung pang-recharge ng creative juice mo eh. Di ba? Kasi sa creatives, pansinin nyo, di ba? Parang paano ko maibabalik yung maraming juice ulit ng creativity ko. Parang ganun eh. Kaya minsan pag yung may mga na sobrang kulit backstage, tapos minsan pagka ako sa sarili ko, pag kunyari sobrang kulit ko backstage, napapansin ko hindi magiging maganda yung performance ko sa stage. Tsaka pansin mo, di ba, maraming sobrang galing magpatawa na tropa, pero pag may camera na sobrang hindi na, no? Hindi na effective. Oo, baliktad naman. Meron ako nun sa team ko, sobrang galing niya magpatawa. As in, siya pa yung mas nakakatawa sa amin. Pero pag kinakamera na, nag-iiba na siya eh. Oo. Yung may ganun eh, di ba? May mga din sa amin, nagsasabi, kaya ko naman yung ginagawa niya eh. Pero pagdating mo, pinasampa mo sa stage, wala, hindi rin niya kaya. Kasi iba rin yung pagpapatawa sa strangers at pagpapatawa sa barkada. Oo, iba yun eh. Kasi kailangan dun maaral mo yung confidence eh, no? Yung kung ano yung pakiramdam nun sa maraming tao ka nakaharap, hindi yung sa tropa lang, no? Ikaw ba, ganun ka? Extrovert ka ba? Introvert? Kasi ang dami mong ginagawa eh. Marami ka pa rin bang dinadaldal? Ito nga, akala ng iba, makapal yung mukha ko. Kasi yung mga content namin, pakapala ng mukha. Kasi mas makapal mukha mo, di ba? Pag nasa camera. Pero mahiyain ako talaga. Tapos pagka nakakainom, doon ako medyo nagkakaroon ng lakas ng loob na makipag-banding, ganyan. So pero ako talaga mahiyain talaga din ako. So alcoholic ka. Noong Thursday. Oo. Kasi syempre sa amin, yun na yung kinalakihan ko, ambagan sa inuman. So halos araw-araw, May ganun mga alak dyan. Oo. So yun na, parang pagka, syempre kasi kami nagpapatawa rin kami ni Balong yung content namin, kailangan isipin namin paano magiging relevant. Diba? So, pagka akala tuloy nung iba ng mga fans minsan, kasi di ba yung mga tao mismo, yung supporters natin minsan, nakakala nila, ganun na rin kayo sa totoong buhay, di ba? Yung napapanood nila sa'yo, puro kulitan, pwede rin natin kulitin tong mga to, di ba? So, doon na minsan nawawala na yung parang yung boundaries, di ba? Kasi akala nila, kung ano ka dun sa camera at sa napapanood nila sa'yo, akala nila yun ka din sa totoong buhay mo. Diba? So yun yung challenge naman sa atin as creators. Diba? Pansin nyo, yung parang yun yung mga kapalit nun. So how to deal with that, kung paano mo i-adjust. Kasi technically, ikaw talaga yung mag-a-adjust nun. Kaya nagkakaroon ng mga creators na akala, di ba parang, nabero pala si ganito, sama ng ugali nito, nung sumikat lang, ganito pala to. Hindi na nila inaalam yun na hindi yun kasi talaga siya. Nakaka-receive ka ba ng ganun? So far naman wala. Kasi ako, ang ugali ko naman,
hindi ako nalang lalabas ng bahay kung wala ako sa mood na makipag yung ganon. Ganon. So, Jackal ba yan? Jackal? So parang pagka lalabas ka ng bahay, magmamall ka o kaya may pupuntahan ka ng mataong lugar. So, ready ka dun. Yun kasi yung kapalit nun, di ba? Tsaka, and besides, sila rin kasi yung naglagay sa'yo sa posisyon kung ba't ka nandyan. Yung suporta nila. Oo, fan service kumbaga. Ayun. Kaya ka entertainer. Mahirap din talaga yung ganitong klase. Pero ang kagandahan kasi dito sa podcast, hindi ka rin required na na maging magpatawa lagi. Pwede kang magkaroon ng insights na Totoo. bababa, tataas yung conversation. Oo, hindi lang patawa, di ba? May drama rin. Oo. So, pansinin nyo, pag mga komedyante, pag sila yung pumasok sa drama, iiyak ka talaga, no? Pansin mo, yung mga komedyante na idol natin, pag sila yung nagdrama na pelikula, talagang bubuhos yung luha mo. Ito, malapit na kayong umiyak sa drama scene ni Nonong. Meron? Saan yan? Hindi, Meron ka? lalabas ba? Kailan ba ito lalabas? August 12. Siguro nabaril na ako niyan. Baka nabaril na ako niyan. Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Nabaril sa Batang Quiapo, gago kayo. So, di ba? Ganun eh. Pagka umiyak na yung mga idol kong komedyante, talagang umiiyak ka talaga ako. Ganun. Oo, kasi mabibigla ka eh. Iba, parang... Saka hindi siya yung usual na karakter na napapanood mo. Yun. Hindi nga yun yung usual. Kapag Holy Week episodes ng Itbulaga. di ba? Yun nakakahadala, di ba? Papaya ka ni Jimmy Santos. Ba't ako Jimmy pinapayak ni Jimmy Santos? Di ba? Yun. Actually, ang galing nga. Putang ina ko. Yon, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Miss Liana Jill Mercado, Giancarlo Villanueva, Carl Rogi Ortega, Gerald Cruz, Alfonso Castaño, Mike Sanchez, Mon Miñoza, Neil Yang, Lanvin Andres, J. Fronda, John Paul Macara, Egg, Attorney Meli Joy Aquino, Kiko Salazar, Mark Blioden de Luna, Darwin Almeda, Aiko Way, Johan Nitura, Ian Frederick Avejuro, Lester Benedict Lanzado, Paul Edward Espino, Paul Enrico Paharit, at si Angel Talasta. Maraming salamat again. Tio. Tio. Salamat, Tio. Boss Tio. Paano nakakabili ng mga tambay caps? Ayun po, sa mga resellers natin, meron yan sa online. Pagka nagsabi lang kayo ng looking for Tambay Cup na ganitong version, meron na agad aasikaso sa inyo yan. O kaya punta kayo sa page ng Tambay. Ganyan. Pag sinabi ni Makagagong hindi mo pa sinasagot yung mga issue mo, dito sinagot mo na eh. Nasagot mo na. Hindi mga nasagot na eh. Oh, Di ba? Ang sunod Ano ba dito, ba? boxing na lang. Ano timbang mo, Pio? 68. 68 kilograms. Catch weight kayo, 68 kilograms. Kayang-kaya mong ano yun, talunin nyo. Unboxing talaga eh, no? General Torre pala nakalala. Papromote na rin natin ang ating mga Comedy Manila shows. Meron tayong every Tuesday, open mic. Nakapanood ka na ba ng stand-up? Brick Wall BGC. Comedy. Ay, sa yung sa Quezon Ab, yung punchline. Pero yung sa amin hindi pa. Hindi po. Sige, sana invite makapanood ka namin. Invite ka. Tsaka matagal na yun, hindi pa ako. Bihira ako eh. Pero ngayon gusto ko. Dito ba? Dito rin? Meron din dito. Meron din dito. Sige. Yan. Gusto ko yan. Fridays dito sa Cool Palace Bar at the Cellar, ang open mic. At meron din Comedy Manila show sa Brick Wall BGC every Thursday, Friday, and Saturday. Puntahan nyo lang po ang comedymanila.ph for all of the schedules at kung sino ang magpe-perform. Meron din po September 6 sa Auckland, Bruce Ritchie Performing Arts Center, ang Cool Pals Live in New Zealand. September 7, Christchurch, The Piano. For tickets, go to Sinag Production sa Facebook. First time namin yan mag-New Zealand, the Cool Pals. First Ilang buwan na, ilang weeks na lang. Isang buwan.
Parang isang buwan na lang. Oo, First no? noon. Out of the country natin. Tapos New Zealand pa. New Parang Zealand. paraiso yun. And isang backpack lang dadalhin ko, bahala na kayo doon. Sige, okay lang. Sige ko lang. Ano ba naman kung mabaho ka? Kaya pagka kunyari nagkulang ka sa damit, pupunta tayo sa isang thrift store doon. Oo. May ukay doon. Doon ka na bumili. Baka meron Wala akong naman, nakitang ukay. Kung walang ukay. Wala. Nadala na lang ako hanger. Meron Changi sa Green Hills at nandun si James Karaan, August 7 sa The Vault, Green Hills. Wag na yan. August 12 pa to lalabas. August 12 na lalabas to. O sige, ano na lang, ang show ni Ryan Rems and Ansis C. Ang August 23, back-to-backs sa Brickwall BGC. At for our episode recommendation ng ating Cool Pals librarian, si Jomar J. ng Buhangin Brothers Podcast. Nabitin kayo dun sa usapang tae kanina. Yung episode 106, balikan nyo. Yung Palmolive na kwento ni Sir GB. Yung interview. Pa-squatter na rin. Squatter. Bakit yun ng survival skills. Habol ko na, yung August 30, nandito kami sa Cellar. May show kaming stand-up comedy. Sana makapanood po kayo. Nong Balinan po ang mag-headline niya. Yan. From MJ Torrefranca, pabati naman kay Boss Rems in Pirting Kusuga ng aking uten. MJ Torrefranca, pare. Emjad. Oh, Torrefranca. Emjad Torrefranca. Pirting kusugan ng imong utin, unsa man imong gipamaligya, bilat! From Dan, pabati at pamura kay Nigerian James, si Baby AK, I miss you. Hello, baby. AK, I will fuck you in the ass. You gay boy. Pamura po kay Ingitiran Diwata Rems, kay Jomar Desolok at Joel Desolok. Jomar at Joel Desolok, pare. Jomar and Joel, mga inggitira, kaya wala kayong asinso! Ang shoutout yan. Ang galing mag-shoutout. From Gerald Cruz, pamura po kay Kuya Will James, ang barkada kong si Poy Sienes. Pakisabi, mag-Patreon na siya. Ay, Pars yan! Hindi ka pa nagpe-Patreon! Gusto namin mang pera ng tao! Hello, Cool Pals! Pamura po ang office mate ko na si Bernadette Baranda kay Bakal Bisaya for Parent Ryan Rems. Bernadette Baranda. From Bernadette Leche Candasa. Veranda. Nga namang nandiyan ka at bitin ng akong Bisaya. Buwang ka, day! Yan, pamura naman po kay Nigerian James sa partner ko si Pamelia Barrientos from Lee Estavillo. Hello, Pamela Barrientos. I will fuck you in the ass. Multiple times. From Colleen, para kay Jograd, may dubidap. Sobrang fan ng Cool Pals. Buti di pa ako nagmumura, pero ito lang kaya ko. Puta, sobrang mahal kita. Yan. Ay! Tigas tite. Oy, from Vince L. Pareha sila may tite. Pamura po kay James ang grupo ng tropa ko sa Pinas na Tocino Factory in American accent. Tocino Factory ba? Hey, yo! Ipapagad. Ano, ego yun. Hey, yo! I can't Ano to? abandon my African roots. Mississippi American. Taga Mississippi. May shotgun. Get out of... What is the name again? Tocino Factory. Tocino Factory. Nasa kaking chair yan, may shotgun. Tocino Factory. Get out of my property or I'll fuck you in the ears. Ano, may shotgun yun eh. May shotgun na yun. Shotgun yan. Payag. Pamuran man na madiscarding nurse ng mental na si Ayon Pradillada, Intay Ilonggo nonong accent. Ano ang pangalan Ayon niya? Pradillada from Jason Rio. Ayun, Partilyala. Anong ginagawa mo pa dyan? Taas-taas ka ng paa. Kita ko yung bitlog mo. Pamura ako sa tropa kong si Eric Go kay Kuya Will. Sana magawa mo ang lahat na gusto mong gawin from Miles Cabador. Here it go! Yan. Putangin na mo! Nanggigigil ako! Kakanto na naman ako ng dansa! Paano yun? Paano yung gano'n? Kahit talo sa election, may dancer pa rin. Ibang will naman to eh. Ibang will to. Will permanente to. Kagawad naman. Kagawad din. Gawagad will permanente. From Christian Tsaka hindi Tuwalya. natin alam kung babae lalaki yung dancer. Oh. Kumakaldag eh. Christian Tuwalya, pamura naman po ng kay Ilocano Rems kay Joed Sagado. Joed Sagado. Papanan nyo ti uncle yo.
agsapol kay manantibuto, sayo isa mo, lo, kininayo. At pamura po kami ng fiancé ko, si Alisa Canlas from Nigerian James. Alo, Alicia Canlas, I will fuck you in the ass in your master's bedroom together when you are fucking your husband. Sandwich Bale, no? Si Adrian de Guzman. Yun. Thank you very much, Pio Pares. Thank you. Ayos. Salamat sa inyo. Salamat, Pio. Promote ko rin pala, streaming na yan. August 12 to. So parang pwede nyo pakinggan yung Squatter Lifestyle, yung bago kong single at yung music video ng Squatter Lifestyle. Pwede nyo po mapanood yan. Sana magkaroon ka din ng live performance dito sa Oo, dito. Cool Pals. Gusto ko mag-launch din dito. Yan. Sobrang ganda ng ano nyo, ng studio nyo. Sobrang pwede silang mag-inom, pwede silang tumambay, kumain, mag-enjoy habang napapanood nila live stream yung podcast nyo. Sobrang galing, na surprise ako. Galing. Thank you. Salamat Cool Pals, pare. Sobrang galing nyo, men. Salamat sa inyo. Salamat. Sobra. Yeah. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.